Hello guys, I'm Queen. Hello guys, good morning. I'm Mutya. Good afternoon, guys. I'm Celine. Hi everyone, this is Bay. Good evening. Hi. Welcome to the Long Table Diaries. So, this is our episode 2, and our topic is your advice to your younger self. Sige, ako mag-start. Okay. So, ano yung advice ko sa younger self ko? How young ba yung young? Advice Siguro ko? yung time na nag-start tayo Like sa mga Long Table. teenager, Parang ganyan, mga yung early career. Let's limit ourselves to Siguro two yung, advice. yung first siguro na advice, sabihin ko sa younger self ko ay get that tattoo or body piercing or that skinhead. Kasi nung younger pa, yun yung tatlong gusto kong ma-achieve eh. Naging So, totoo dahil, naman yung skinhead. actually, dahil sa natupad ko naman yung skinhead, so, pero syempre, hindi ko nasasabi, na-check ko na yon kung bakit nagkaroon ako ng skinhead. Pero yon yung tattoo at saka yung body piercing. Kasi gusto ko yun, bata pa lang ko gusto ko yun na yun. Kaya lang, problema ko kasi, takot talaga ako sa mga injection, sa karayo, yung mga gano'n. Sa ganung pain. Mataas ang tolerance ko sa pain, pero takot ako. So, kaya hindi ko siya nagawa. Pero Pero, sobrang gusto masakit ko. ba talaga magpatato? Di, in general, syempre, masakit Di ba siya. kasi parang may ipapahid naman na para ma-numb yung area? Siguro meron. Pero, alam mo yun, madidefeat yung, kasi sila kasi, yung iba nagpapatattoo, gusto nila yon for the pain. Parang pag may pain kang yun yung may pain kang memorable. na-feel, oo, parang mas memorable yung tattoo na Ah. nilagay mo sa katawan mo. Sino ba sa atin ang may tattoo? Wala. Yung mami. Ay, meron. Hindi siya nagsalita. Wala. Wala. Sobrang dream ko talagang magkaroon ng tattoo. Although yung narinig ko lang, yung sa Atok, sino na nga yan? Yung medyo old na Si rapping Apo artist. Wang. Medyo iba lang ng konti yung niya eh. Kasi traditional. Ah. So parang yun yung gusto nila. Bukod sa syempre kasi naging icon si Apo Wang Od eh. Kaya siya memorable kasi yung method. Gusto mong maiwan na yung mark, yung design, kung ano yung meaning sa'yo. Tsaka diba, nung dati nun, mas maraming tattoo, mas ibig sabihin, parang mas marami kang napagdaan. Ano siya, it's a sign of kung sino ka. Kasi yung mga royalty ng mga tribo, sila yung may mga tattoo. Sila lang ang pwedeng magpa-tattoo. Kasi, for example, lalo na Mas yung mga may sinasabi ka sa community. Oo. Parang it's a mark of their courage yung time na yon. Ngayon kasi, it's more on sa artistic side. Ayan. Sige, balik tayo kay Vic. So, yun. Pwede ka naman mag-henna. Nagawa ko ng henna, nakapag-henna na ako. Walang challenge. Pero alam mo yun, kasi gusto ko yun sa kamay pag, ano ba yan? Indian ba yun? Papatato sila kasi pag ikakasal. So, pag ikasal ka, ganun ka. Mag-antay parang ganun, pwede naman maglagay nun anytime. Hindi mo na kailangan magpakasal. Gagastos pa ako. Hanap pa ako. Diba? Papahirapan ko pa yung sarili ko. Pero alam mo, dapat magbatuto tayo because deserve natin yun, no? Ako henna lang. Kasi ayoko masaktan. Masakit. Una. Parang drama. Kaya nga eh. Ayun, so, ano yun yung unang advice. So, pwedeng lang muna tayo. First round. Okay. Sige. Ako na lang yung sunod. My first advice to my younger self, to be reminded that there is nothing wrong with me. That being an introvert is not
a disorder na parang nasa na siguro ko, 30s na. So, ako lang na-realize na ang problema ko lang ay yung pagiging masyadong mahiyain. Nahiwalay naman yung introversion tsaka yung pagiging mahiyain. Diba? So, nung bata kasi ako, kala ko pareho yun. Pero, hindi naman pala. Ano lang, yung lagi lang ako may limit na kunyari sa mataong lugar. Lalo pa yung pinaka pinaka tumatak sa isip ko, yung in-invite ako sa 18th birthday ng dati kong kaklase nung college. Na nandun na ako, nasa labas na ako ng venue, pero wala kasi ako nakitang kakilala ko. Ay, bumalik ako. Umuwi ako. Hindi ako tumuloy. Tapos, nagsinungaling na lang ako na doon sa kaibigan ko. Na hindi ako makarating. Na, ay sorry, hindi ako pinayagan. So, ano yun? Yun yung mahiyain self mo o yun yung introvert na self mo? Parang doble. Kasi kung sana, introvert, di parang kaya ko naman, ngayon ko na lang nalaman, kaya ko naman na pumunta sa mga ganon. Sa may mga madaming tao. Tapos mag-extrovert ka lang ng saglit. Pero, maya-maya, exit na ako. Pero ito kasi, umiral yung pagkamahiyain na sobra. Na hindi na ako nag-try. So, meron na akong ngayon na ang coping mechanism ko, hindi na ako mag-iisip. Tutuloy na lang ako. So, ako na isip. Exactly. Ayun. Kasi minsan, yun yung kalaban natin, yung mga sarili natin. Kahit na, alam mo na kaya mo naman. Oo. Yeah. Kasi parang, dami ko pang iniisip, ang dami na, may what if ganito, what if ganyan. Parang, ay nako, tutuloy na nga lang ako. Parang ako na mag-isip. Actually, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung mahiyain and introverts. Mahiyain is yung mas lower level. Hindi, kasi introversion is, lang siya yung may limit ka lagi sa pakikisalamuha sa madaming tao. Kasi parang kailangan ko may limit. Kunyari, dapat 2 hours lang ako sa ganitong party. Tapos, alis na. Sa mga parang leadership style, kung introverted ka, parang kasama siya minsan. Parang yun yung natural tendency. Hindi naman ibig sabihin kasi ng introverted talaga, parang hindi mo talaga kayang magsalita, hindi mo talaga kayang mag-socialize. Kaso lang, it requires parang more amount of energy, of courage. Tapos, kailangan mo mag-recharge afterwards, di ba? Ang description ko nga, parang, ang alam ko madaldalaman ako, lalo na kapag yung close. Pero, hindi ko kaya parang sa public places, parang yung ikaw lagi yung mag-i-initiate. Tapos yung crowd, kapag 10 yan, parang carry mo siya. Pero habang siyang dumadami, parang nauubos yung energy mo. Parang habang dumadami yung crowd, parang ganon. Tapos yung sabi ni Celine, parang may time limit. Mas madaling maubos yung battery. Parang ganon. Ganon yung description ko. Kasi kaya medyo we share kami ni ng personality. Ang buong akala ko, ang pagiging mahiyain, pag nasobrahan ka ng sobrang mahiyain, going introvert ka na. Parang ganon. Hindi. Kasi parang, iba siya parang degree ang mo. Iba yun, pag-recharge. Degree. Pag-recharge ng energy, yung introversion or extroversion. Diba? Parang nauupos ka na. Parang more of sa dami ng tao. Pag-extrovert, lalo kang na-energize sa ganun kami. Di ba? Ganyan kayo naman. Yan. Very true. Mas madami, mas masaya. Mas lively,
mas tumataas yung energy namin. Kasi napupush kami, nahahawa kami dun sa energy na yon. While kayo naman, habang tumataas yung energy namin, nauupos naman kayong bigla. Ganun kayo. Yun yung point. Yun yung point na natutuwa na kami. Kasi hindi na namin kailangan i-push ng, yung kumbaga, to push your help so hard para magbigay, alam mo yon, magsalita, mag-entertain. Kasi parang pag may dumating ng ganon, ang personality, yun yung, ayaw mo na silang bumangka. Oo. Kaya parang kusang parang may stop yung yan. Kasi meron in charge. Nagamit ko na yung sa akin eh. Diba? At hanggang 2 bar lang yun. Ang galing lang ni Lord, diba? Kasi nagko-compromise lahat. Hindi pwedeng lahat extrovert. Hindi lahat dapat introvert. Kasi kung nagkakaroon ng mundo, diba? Kung lahat kami ang ingay, at least merong magbabalanse. Okay. Agree. Yes. Okay, sino ang next? Ako na ba? Sige ko ng Queen. Sa akin naman, siguro parang constant reminder to my younger self. Yung do not be afraid to fail. Feeling ko kasi baka may pagka-perfectionist ng konti. Kapag gano'n, may pagkalang. Ayaw pang aminin, basta. Hindi, siguro kasi, in whatever you will do, yung pagsimula pa lang, preoccupied ka na paano pag nakamali? Paano pag natalo? Ay, yung ganon. So, ang worst kasi na pwedeng mangyari is yung mismong fears. Pwede kasing yun mismo yung mag-cause ng failure. Diba nakakainis yun? Ang hirap i-describe, pero siguro ito yung feeling. Halimbawa, may stage fright. Nakakakanta ka naman, nakakatula ka naman, kahit paano nakakasayaw ka. Pero ang heartbeat, tapos yung mind mo, parang ang dami ng negative. Pag negative yung nandun, syempre, ang pwedeng mangyari, naging out of line ka. Kasi nawawalan ka ng presence of mind eh. Pero pag natapos ang lahat, halimbawa, yun nga, may performance, ganyan. Or halimbawa, napili ka mag-represent ng Quiz B. Na mental block ka na. Pero after a while, ay, ang dali lang pala ng tanong. Caring mo naman pala. So, parang dapat pala, let go lang. Relax lang. Tapos pag relax ka, kung sayaw yan, di ba? Di sana hindi ganun katigas yung katawan mo. Yung sobrang enjoy mo lang yung moment. Tama. Yes. Kasi parang you live by the moment lang siya. Oo. Kasi yun ang mamimiss mo. Tapos yun nga, ang worst, yung parang, ay, lalo kang nag-fail. Kasi parang sa sobrang feeling mo mag-fail ka. Parang yun yung dapat hindi. So, lagi ka na ba nagpa-perform ngayon? Kasayaw. Hindi pa rin naman. Pero, yung, parang wag lang ba siya sobrang tense? Parang pag nagmamature ka din naman, somehow, parang medyo na ma-manage mo ng konti. Hindi naman ibig sabihin, magkaiba naman yung do not be afraid to fail doon sa parang maging reckless ka. Kasi makakadagdag naman yung para ka maging calm or medyo confident. Siyempre, dapat nakapagplano ka naman. Hindi naman pwedeng basta-basta lang, diba? So, siguro, you just have to parang mindset. So, para ma-manage mo kapag yung sobrang negative na yung pumapasa, siguro, parang i-acknowledge mo lang yung well, nobody's perfect. Tapos, laging may yung mga limitations. You're not God. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. At laging ganun, at ang outcome, laging may positive at negative. Ang importante lang, kung negative man siya, kasi kung sabi ko nga, dapat naman nakapagplano ka. Kung kailangan ng rehearsal, dapat nakapag-rehearse ka. Well, kung lahat naman yun ginawa mo and after that you still fail, parang wag ikaw yung kauna-unahang sisisi sa sarili mo na nagkamali ka.
bigyan mo ng ano yung sarili mo. Kasi ginawa mo yung best mo. So, ang dapat laging motto, hindi ko alam kung ginagawa nyo yun. Yung parang, cheer nyo yung sarili nyo. Ay, oo. Dapat Yan yan? dapat ikaw yan. yourself. Should be your number one fan. Greatest Yes. leader. Ayan. Tapos yun, parang lagi nang siguro na, you are worthy, you are enough, and laging you can do it. You got this. Dapat laging ganon. So para mas maraming, feeling ko mas maraming opportunity. Pero alam nyo, meron akong napanood na podcast somewhere na yung mind conditioning, yung sinasabi mo ni Queen na yung parang you're enough, you're worthy, you can do it. You're worthy. You're worthy. Yeah, correct. Pag ginagawa mo siya every day in the morning daw, pagising mo or habang nagpe-prepare ka sa morning. Tapos everyday mo i-chant mo yun sa sarili mo, nagbo-boost yung confidence mo. Yung parang nag-a-attract ka ng positive energy. So, maganda daw na mind conditioning yun sa sarili. Meron akong natutunan sa TikTok. You high-five yourself in the mirror in the morning. So, paano pag ayaw niya, gumanyan siya sa... Ay, hindi. Sabi ko, yung galing-galing mo, nakagising ka ng maaga. Hindi pang ganoon. So, i-try nyo kaya. Kasi natatawa ako nung una. Kasi sabi ko, sino mo to? Parang tanga. Sabi kayo tumawa ng reflection. Ang masama, yung nasa mirror lang ang tumawa. Siya yung tumawa sa ano. Tatakbo ka na nun. Natakot yun. Pero ano siya. So, parang, yun nga, i-cheer mo yung sarili mo na just look something sa mirror, ano nakikita mo, na you're special. So, sabi ko, ang ganda-ganda mo ngayon, ganyan talaga dapat. Diba? Ganon. So, yeah. Pero may comment ako dun sa sinabi ni Queen na tipong kailangan planado before, para at least nagawa mo yung side mo before doing that. Pero siguro mag-a-agree sa akin si Bay na kami yung tipo na go, go, go. Kahit na walang practice, walang, tama ba ako, Bay? Yeah, diba? Parang ang sa amin naman, andun na ako namukha akong tanga-tanga doon, magsayo man ako whatsoever. At least na-enjoy ko yung moment. Tapos at the same time, bakit pare-pareho lang naman din kami mukhang tanga dito habang nagsasayaw? Parang, wala lang. Siguro yun yung sobrang difference na pag meron na doon ka sa parang perfectionist na kami naman na extrovert na go, go, go lang. So what? Diba? Parang, doon naman, para sa akin, kahit na, halimbawa, mumukha kang tanga, mag-fail ka, at least sa sarili ko, malaging masaya ako. Di ko naman control yung iniisip nyo Diba? Parang sa akin, mas feeling ko magiging, parang, mauupi na lang ako. Sayang yung punta ko doon. So, yung different personality, diba, na nakukuha nyo. So, kahit na siguro sa work, for example, yes, tama, dapat talaga planado, prepared ka. Pero may mga times na talagang ma-on the spot ka. Yung takot na manginginig ka. Pero nandun din yung mindset na kaya ko to. Tapos, duduktong ko dun sa mindset na i-cheer mo yung self mo. Ako to be honest, parang ako nga pakiramdam ko, wala talaga akong kayang gawin. Pero pag nandyan si Lord, it's true. Pag nandyan si Lord, I can do everything. Yun talaga. So, dun ako lagi nagdudwell. Kapag ano naman yung ano naman yung advice mo? Napunta. Yung advice ko naman sa akin. Sorry. Yung younger self ko. Kasi meron akong, alam nyo yon na parang greatest regret ko is sana I did not limit myself. Kung napapansin nyo, di ba, parang ako, gusto ko i-try lahat. Pero that moment, nilimit ko yung sarili ko. During our first years sa ating beloved bank, di ba, kapag audit ka, may one chance ka lang para pumasok ka sa IT audit. Yung one chance na yon hindi na mangyayari. At gusto ko mag-IT audit. At
yung alam ko sa sarili ko na buhay na buhay ang dugo ko pag nagpo-programming, nag-decode, yung ganyan. So, gusto ko siya. However, meron akong tito na nandiyan nagtatrabaho sa IT. Nagkaroon ng issue nun, even bago pumasok, na bawal pala daw ang magkamag-anak sa isang department. So, kapag pumasa ako doon sa exam na yon, makakasama ko si tito, which is bawal. So, magkakaproblema. So, ang ginawa ko ay intentionally binaksak yung exam. Tandang-tanda ko yon. Kung alam kong tamang sagot is A, gagawin kong C. Basta ganun siya. So, very proud ako na bumaksak ako nung time na yon. Kasi parang I give favor dun sa tito ko para wag siyang mamroblema. So, nangyari, sabi niya, pwedeng kong i-defer. Ano yung naging problem ko that time? Since bata ako, yung pinagsisisihan ko, ang dali kong maniwala sa iba. Parang sinabi nila, one time lang to, dapat ipasa mo, dapat ganito lang, dapat ganun. So, nilimit ko yung sarili ko sa pwede kong gawin at gusto kong gawin. Very bad decision. Kung may sasabihin ako sa younger self ko, be wise sa paggawa ng decision. Just yung gano'n, just do your best pa din. Then, tsaka ka mag-decide. Kung whatever it is, kung payagan ka, thank you. Pag hindi, at least yung one step na kung papasa ka o hindi, alam ko talaga. So, iyon yung one greatest regret. Kasi di ba ang layo dun sa personality ko. Na-try ng try. Walang nakatakutan. Pero yung gustong-gusto kong gawin, nilimit ko pala. Hindi ko nagawa. Kasi hanggang since nasa regular audit na tayo, doon na ako nahasa. So, nawala na yung dream na yun. Namatay na. Yun. Alam mo yun? Pwede pa rin naman yun hanggang ngayon. Oo nga eh. Yeah. True. Agree. May short courses ng Yun, never too late. Sa edad natin ngayon, super dami na gusto natin gawin. Unlike kung nagawa ko na siya noon. Pero hindi siya, it's never too late. Yes, never too late. Yun. So, parang hindi ko na alam kung ano yung priority ko sa dami ng gusto kong gawin. Diba? Sa lahat kasi gusto kong i-grab. Alam niyo, pansin ko lang dito sa first round na to, napansin ko na tayong apat, meron tayong mga fears na hindi na-overcome na yun yung gusto nating balikan. Like ako, yung fear ko, hindi ko nagawa. Gusto ko siyang gawin, pero may fear ko sa injection, sa karayom. So, hindi ko siya nagawa. Si Celine, ang fear niya, yung mag-isa lang siya, wala siyang kakilala. So, hindi niya nagawa. Si Queen, yung fear niya na mag-fail siya, kaya hindi niya na-maximize na sana nakapag-perform siya ng ganyan or nakapag-present siya ng ganyan. Kasi nga, na-overcome siya ng fear niya. Tapos, si Mutya naman yung fear na hindi pwede dun sa IT audit. Pero, eventually, pwede naman siya gawin anytime. Wala lang, parang lahat tayo may fears na hindi na overcome before na hopefully. Hindi kasi kapag pagbata ka pa, parang kasi ang dami mong ganun, nako-condition ka eh. Parang kung ano yung kinalakihan mo, yung kinasanayan mo, mahirap siya i-overcome. Diba? Pero, so, it takes time. So, parang yung 20s ko, pag-overcome lang ng mga ganun. At saka nung time siguro na yun, ibang-iba talaga yung naiisip natin. Ngayon, kaya natin siya kaya may retrospect na ganyan. Kasi parang ibinalik mo yung time, pero magkaiba na ngayon yung naiisip mo, yung nararamdaman mo. Yeah. Given na nandun ka sa same time na yun. Life begins at 40s. Kasi, alam mo yun, nandito na tayo, na yung wisdom natin ngayon, na sinasabi ng parents natin na, gawin mo yung ganyan, kasi pabalik na kami, papunta ka pala. Katulad ko na hindi tumuloy. So, hindi ako makabalik. Malay mo, si Lynn, nung tumuloy ka, dun mo na-meet ang the one. Oh my God. Ayaw. Pwede ba yung the plan? Kasi usually naman sa mga kabataan sa party, doon naman nami-meet nung kabataan na. Malay mo ngayon. Malay mo din ngayon, mati siya ng party. At never party.
New life na, diba? New life begins at 40. Yeah. Yes. So, may new possibilities. Alam mo yun. Ano na, round 2 na ba tayo? Okay. Second round of second round. Yes. Advice ko sa younger self ko, siguro nakita yun na, I think, nag-trend na siya sa TikTok or sa iba pa sigurong platform. Let them fury. Na let them judge you or let them misunderstand you. Kasi, alam mo yun, hindi mo makokontrol yung reaction nila or yung gagawin nila. Pero yung reaction mo, yung gagawin mo, makokontrol mo yun eh. Kung magdudwell ka dun sa mga ginagawa nila or iniisip nila, lalo ka lang masastress. So, parang hahayaan mo na yung buhay mo control ng iba. Kunyari, na-misunderstand nila yung sino ka or na-misjudge ka nila. Minsan kasi may mga tao na parang hindi ka nila talaga gusto. No matter kahit anong gawin mo, kahit na i-mold mo yung sarili mo dun sa gusto nila, may checklist sila na susundin mo. Kahit nagawin mo pa yon, kung hindi ka talaga nila gusto in the first place, hindi ka mag-fit dun sa mold na gusto nila. O kung lagi mong hahayaan yung sarili mo na ganun, na kailangan mong i-prove sa kanila na, ay, hindi, Sino ba yan? Wala naman. In general. Alika, samahan kita. Tumatawag na siya. Confrontational. Hindi, pero ang iniisip ko naman dyan, para siya yung serenity prayer. Yung something about things you cannot control. Yes. You let go. So, may naalala ako na parang, kilala niyo si Jessica Sanchez? Bumalik siya sa AGT 20 years after. Oo, pero dun qualify, yung first round. Ang tanong, bakit nawala ka? Parang ang tagal. 20 years ata eh. Sabi niya, 20 years. I fell out of love sa music. Kasi parang I was tired of people telling me what to become. Ang effect, diba? Humaga, andun ang talent all the time. Grabe, ang ganda talaga ng boses niya, diba? Iba na siya mag-perform. Pero itinigil niya talaga dun sa point na pwedeng mag-soar yung career niya eh. Dahil lang dun sa parang napagod siya na, siguro ganong edad, siguro akong teenager, yung naano ka na, ang daming voices. Na-overwhelmed. Ikaw gusto mo na, na ikaw siguro ang tendency mo. Parang i-shield mo ngayon yung sarili mo. Kasi gusto ko maging ako. Diyan muna kayo. Ako muna to. Mas nakakatuwa. After that long, bumalik siya. Pero parang yun siguro, somehow na naalala ko dun sa sharing ni Bey. Parang siguro ang ganun. Sobrang pag-intindi sa kanila. Pero actually ikaw, you know what's best for you, di ba? Yeah. Siyempre somehow, kilala mo yung sarili mo, di ba? So, you don't need them para to tell you what to do. Yes. Sama mo na dyan yung mga bashers, di ba? Yes. Huwag busin ng energy. Parang yung sa mga bashers, ang ano kasi dyan, kapag hindi mo kayang sabihin sa personal doon sa tao. Yeah. Ang tapang. Tapos ganun din yung mga nagsisismis din sa likod. Yeah. Kapag hindi mo kaya na sabihin ng harap-harapan, huwag mo sabihin. Kasi parang reflection din yun ng may something wrong din sa kanila, no? Or kumbaga pwedeng may pinagdaanan sila, may bitterness. So, parang yung something na gusto nilang sabihin sa sarili nila, pero ilalash nila sa ibang tao kasi hindi nila masabi sa sarili nila. Hindi nila kayang gawin. Saka di ba? Parang may pagka-inggit din ba yun? So, parang nangahatak sila dun sa pailalim. Diba? Bakit may ganun? Bakit kailangan mo pang bang magpa-apekto sa ibang tao na sa case na yon na hinihila sila pababa? So let them. Total, yun ang gusto nilang sa buhay nila. Huwag sila mandamay. Ikaw, mag-grow. Grow ka lang. Tapos ang mga choose your own battle. Ang mga
mag-stay naman na as your friends, yung Yes. doon malalaman, di ba? They don't care what others say about you. Yes. Like, bae, Saka we like you. We like you as you are. Yes, bae. Ako naman, yung second advice ko to my younger self is, it's okay not to be a specialist in your career. Kasi, hindi ko na-appreciate dati na pwede palang career choice yung jack of all trades o yung generalist, yung madami kang alam na iba-iba. Kasi yung pinaka-dream, ito kasi yan, crush ko kasi yung audit professor namin nung college. Malalaman niya ba to? Parang feeling ko, kaya dream ko talaga maging auditor. So, nag-try ako doon sa Big Four. Hindi ako pumasa doon sa audit department. Ako sa outsource na accounting. So, naka 2 years ako doon. Hindi ako makapalipat sa audit. So, kaya, apply ako dun sa bangko as internal auditor. So, auditor pa rin naman. And then, kasi iba pa rin kasi ugali ko nung bata. Nung one time, na yung sinagot ko yung isang team leader ng pabalang. Di ba? alam niyo yun. Hindi naman ako nakipag-away. Pero, in essence, kino-question ko yung pinaka-audit step. In short, na-label ako na pasaway. Na-bench ako sa long table. Tagalog? Nabangko. Oo, nabangko. And then, napaganda pa yung career ko dahil doon. Kasi, doon ko na-meet yung isang team leader na si Ma'am M. Yeah. Sobrang bait. Tapos, ang ginagawa ko pa noon ay audit report for the audit committee. So, parang level up. High level. Oo, di ba? Yeah. Tapos, ang dami ko natutunan kay Ma'am M na tipong ang magaling pala akong magsulat. Tapos, doon ko lang nga naisip na, dapat pala gumagamit tayo ng Excel para ma-summarize yung... Kasi dati maano-mano. Yung papel na... Nagka-count ng mano-mano. Yeah. So, doon yung naisip ko na baka yung audit ay hindi para sa akin. Madami palang opportunities. Ngayon, kaya sinasabi ko sa'yo, Mutya, na hindi naman late. Kasi ako, nakailang na ako, palit-palit ng industry, ng position. Dati na ako nag-IT. Tapos bumalik sa accounting. Kumbaga yung naiisip mo na first na dream mo, hindi lang pala yun. Pwede rin palang kapag may rejection or adversity, na baka nililid ka lang sa ibang career. So, yun naman, thankful naman ako na, diba, kung hindi pala ako sumagot-sagot noon. Diba? Naging tagapagmana mo pa nga ako nung upuan na yun eh. Diba? After you, ako yun. Ay naman, ako din yun. After mo. Diba? Does that mean pasaway din kayo? No. Because buntis ako noon. Bangko ako. Si Bey, walang excuse. Oy, malayo kasi bahay ko. Nung time na yun kasi hindi yung audit is somewhere north. Alam mo, Queen, hindi ka nagmana ng isang upuan? Alam ko na kung bakit. Kasi naiiwan ako. Bakit? Hindi, kasi diba, sa case ni Celine, parang nag-pave way yung chair.
somehow, siguro kay Bay din, naalala niya yung chair. And sa'yo din, Mucha. So, ito yung kapalaran ko. Hindi ko kailangan ma-take yung chair kasi ako yung mag-stay. Okay. Nakakatuwa kasi ibang chair yung minana niya. Mukhang ganon. Nagpagmana siya ng bangko. Hindi bangko ng bangko. Hindi bangko. Alam ka pa naman yung isang upuan na pinag-aagawan. Ikaw naman. Grabe. Ito, sobrang seryoso. Yung isa pang gusto kong reminder sa sarili ko. Siguro, baka simula bata talaga ako dapat lagi ko nang pinapaalalahanan yung sarili ko nito. Yung hard mag-toothbrush. Kala ko naman nung seryoso. Sobrang ibang tanong. Masyado na tayo seryoso. Break natin ng konti. Pero ito, very useful. Uy, seryoso talaga ako. Seryosohin mo ako. Oo. Kasi ganito siya. Explain ko. Bakit? Kasi ako, siguro kasama yun ng, hindi ko nga alam kung may naghahalo-halo na eh. Hindi ako clinically, hindi ako na-diagnose ng kahit ano. Pero, at the same time, hindi rin ako dentist. So, hindi ako expert. Pero, siguro yung pagiging magkahalong may pagka-perfectionist, tapos yung may pagka-obsessive-compulsive. Alam mo yun, yung parang may mga routines ka. Tapos parang hindi ka kasi makakatulog pag hindi mo nagawa yung mga bagay-bagay. Parang laging kailangan mag-brush. Tapos, di ba, nakwento, parang na-observe niyo sa akin. Ilang beses ka ba nag-brush? Hindi, tama lang. 3, ganyan. Minsan, pag yung sobrang daming nadagdagan yung kinain mo. Masyadong madiin? Tama ba? Yon. Oo, yun. Kasi, first, dapat din daw yung bristles. Di ba meron yung, baka hindi yun ang pinapansin. Soft. Meron yung soft, may hard, may medium. Yes. Yun, may gana. Tapos, di ba kayo yung nakakapansin na, sabi ko nga kaya hindi yata ako pwedeng maging nurse or ano, kasi parang mabigat kasi yung kamay ko. Parang may ibang force. So yun, every time masasobrahan ng skin, ang impact, yung enamel, yung coat, kaya shiny yung ipin natin. Parang yun, nagagasgas ng sobra. Until kapag pala matanda ka, pwede talaga siyang ma-scrape. So, hindi nga bungi ang ngipin mo nang bata ka pa. Ano mangyayari sa'yo? Actually, sabi ng dentist ko, nung nagpatingin ako, nito lang, sinusukat niya pa yung lapad ng gums. Ay, lapad ng ngipin. Lapad daw kasi. Oo, kasi yung gums, kailangan healthy din. Oo, kasi dalawa daw yun. Parang ma-scrape or parang maano yung enamel at saka mag-recede yung gums. Ayun. Parang hindi ko naman yung alam mo yun, yung mga parang mas malalim na part ng ipin mo, parang mas mag-show off kasi mas nag-ano yung sa gums. Kasi nga sobrang, kasi nga gigil. Kasi hindi naman kailangan, hindi naman kayo magkalaban. So, lang, hinay lang. Okay kayo magkalaban ng ngipin mo, hindi mo siyang awayin. Pero totoo yan kumbaga, hindi mo kasi siya nare-realize eh. Alam mo yun? Parang, importante, yun lang saan, alam mo mayroong parang, hindi ko alam sa TikTok ko na naman natutunan. Na, helpful talaga ang parang, TikTok mo. Parang isang predictor na kung gaano ka tagal ka mabubuhay. Kung ilan pa yung molars mo sa pagtanda. Wala na. Ano yan? Sabi ko nga, hindi ko alam kasi TikTok lang yan. So parang, hindi ko yan. Pero saglit, marami nagka-panic. Pero may pagkaano yun. Parang meron din naman siyang logic kasi hindi ka na makakakain parang yung pagmuya mo, hindi na gano'n. Ma-affect yung, di ba? Sa bagay, digestion mo. Pwede. Natin, justify. Kasi kailangan ko malamin yan. Kasi, alam mo yun, 8 years old pa lang ako. Sa probinsya kasi, pag may dentista, tapos
masakit ang ngipin mo. Yung mga matatandang dentista, pag hindi kasi bunot agad yun. Hindi na. Noong na panahon kasi yun, panay bunot kasi sila, di ba? Ngayon, hindi. Pero, tama. Dalawang molars ko na yung nawala dahil doon. Dahil lang masakit lang nga eh. Ano bang iniiwasan nila noon? Parang ang gusto nila wag, yung pain. Kasi ngayon aesthetic, di ba? Ang mga tao. So, hanggat kayang i-save, ganun ang ngayon ng dentist eh. Hanggat kayang i-save yung ngipin. Sorry na, napunta tayo sa ngipin. Ginagawa lang ng dentist, bubunot lang talaga siya ng ngipin. O hindi, kasi kung ano naman siya, yung isa sa mga hindi natin naiisip na health-related din ang pag-aalaga ng ipin. Diba? Yeah. Hindi natin napapahalagahan. Pero, pag pumunta ka sa dentist, yun yung unang sasabihin sa'yo. Yung parang silang laging may hinanakit, no? Yung parang, kinalimutan. Pumunta kayo sa akin pag masakit na yung ngipin nyo. Yes. Parang ganon. Sige, si Mucha naman. Ako. Ito na ako. Yeah. Seryoso ba yan? Napansin nyo ba naka-red lipstick ako? Kasama yan. Kasi, syempre, as younger self mo, meron kang mga dream talaga na hindi mo nagawa kasi nga, for whatever reason, tsaka tatakot ka, parang gusto kong maging kontrabida. Gusto ko maging kontrabida. Kasi parang yung mukha ko, effortless. Kahit feeling ko, ang bait-bait ko, sasabihin nila, galit ka, problema. Pag seryoso yung mukha mo. Yes, pag hindi ako nag-smile, yung resting face ko. As in, kala nila, bawa nakatulala lang ako, parang iniisip nila, sino kaaway mo? So parang feeling ko, kahit noon, halimbawa, di ba, may mga program noon, merong doon tatandaan ko, may dumalaw na parang talent scout. Tinuro ako. Kala ko naman, bida-bida, ganyan. Hindi. Pang-kontrabida daw ako. So, syempre, nainis ako. Pero ngayon ko na-realize. Kailan to? Siguro mga 8 years old ako, ganyan. Kasi nga parang malditang bata. Di ba? Yung mga, siguro mga pwedeng kalapit. Ikaw sana yung sa Mara Clara. Ganun ba yun? Yeah. Kung nga na-realize na parang, ang sarap maging kontrabida. Kasi pag kontrabida ka, lagi kang maganda. Lagi kang postura. Laging maganda damit mo. Kapag bida ka, di ba, laging loose ang damit, loose ang t-shirt, pero kapag sinasampal-sampal. Pero pag kontrabida ka, mata mo pa lang, galit na yung mga tao. Tapos, yung mga damit mo, inaabangan kung ano ang damit ng kontrabida. Kasi syempre, di ba, magiging happy lang naman ng bida sa dulo, di ba? Pero ikaw, pag kontrabida ka, from the beginning, lang kukulat yung buhok ko. Uy, pero it's never too late. So pwede ka pa. Ano pa yan? Hindi naman ako mag-audition. Hindi naman ako nag-audition, tamad naman pumila. Pero naman yung feeling ko na ito na nga kung ito yung audition mo. O sige. May nga. Pasample. Si Derek yan. Dapat pala nag-ready ako ng linyahan. Hindi, mas sige, Tagalog. Sige. Tagalog. Kaya iniisip ko pa, Celine kausap ko. Celine. Ano po yung... Ikaw ba yung girlfriend na anak ko? Opo, ako po. Ba't ka nakangiti? Masaya siya. Hindi ako natutuwa sa'yo. Ay, sorry po. Ako natutuwa. Umayos ka. Maganda yung feature na Maayos naman po ako. Sorry, hindi ikaw ang type ko para sa ilang milyon po ba ang ibibigay niyo sa akin? Wala akong bibigay sa'yo. Masyadong, you're so cheap. Ba't ako magbibigay sa'yo? Layuan mo yung anak ko. Hindi kita type. Yun nga po. Dapat po may lagay. What do you think of yourself, Celine? Excuse me. Ako po ay trying hard. Ang dami nagkakandara pa sa anak ko. So please, layuan mo yung anak.
At hindi ikaw yung type na kausap ko. Dapat nga di kita kinakausap ngayon. Hiinta ako sa'yo. Alam mo ba yun? Pero natatawa po ako sa inyo. Subukan mo tumawa sa harapan ko. Dadampi ang kamay ko sa mukha mo. Oh Okay. my gosh! Okay, takot na ako. Takot ako Kat, doon. yan. Di ba parang ang saya? Ang saya. Tapos ang inaapi mo, inaapi mo yan si Celine, di ba? Tapos, Gusto ko yan. ang grabing ka-eksena. So, tawang-tawa na ako. Siya talagang seryoso. So, Pwede diba? on the spot ko. Actor niya. Oo, ito ano na to, ang tag ito, audition na to para sa mga, sa, Kasi alam mo, diba? Sa mga naghahanap naiinis dyan. nga ako. Yung halimbawa, may kausap. Naghanap ng matapobreng biyenan. Nakakausap ako. Pobre. Ganun nga, matapobreng biyenan nga. Pwede na nga yun. Pero diba, ang problem sa ano? Mucha, ikaw pala may kasalanan eh. Natrauma na si Celine. Ayaw niya na magkabiyenan. Pero tingnan mo Gusto ko nga, bayaran ako. Pero tingnan mo pag ano ka, kahit matanda na kontrabida, dapat matandang maganda. Matandang matapobre na ano. Ihahanap ka namin ng yan, audition. Tapos si Queen naman ay commercial model yan. Shampoo ba o toothpaste? Ano ba? Toothpaste o toothbrush? Pare-pareho. Basta lahat ng magbibigay sa atin ng ad, si Queen yung ipe-present natin. Shampoo, manager. Shampoo or conditioner. Tapos si Mutya, din, ang tawag dito. Kapag nagpo-promote na siya ng movie niya, diba? So may merong mention ng Long Table Diaries. Pero nakita ko yung ni Mucha, kayo na rin sinabi niya na sa tingin pa lang. Yung lumabas talaga yung puti ng mata niya. Oo, meron pa effective. Eye roll, may Oo. Ang dagay na to, hindi ako prepared. Hindi ako nag-planning. Spontaneous yun. Diba? Effortless. Wala pa kami. Yeah, diba parang masaya lang. Parang, kasi kung bata ka, tapos na experience mo yun na parang nananampal ka, ganyan, nagsasabog. Hindi pa rin naman yan ngayon. It's never too late. Hindi pa Manampal. Ano yan? Masaya lang. You breed ng kontrabida. Yung mukhang mabait pag nakangiti. Tapos, maganda yun. Yung, di ba? Yung parang, hindi ina-expect. Oo. Siya na, ang bait. Ang bait. Tapos pag yumakap, pag biglang talikod, ganun ka na agad. Parang, ang ganda kaya nun. Talagang yung facial expression pa lang. Anak, kulay. Buhay pa talaga siya ng kilay. Nag-internalize na talaga siya. Ay, kontrabida pala siya. Dapat ang kontrabida, ina-internalize. Kailangan red ang lipstick. Yan. Yung sinabi kanina ni Bay na yung parang sa first round of advice natin, parang more of regrets and fears na nung 20s natin, we were still working on overcoming, di ba? Mga pagsubok o yung mga iniisip natin na sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Ang hirap din niyang i-overcome. So, yun naman yung gusto ko yung theory na yun, let them. Kasi hindi mo talaga siya, hindi mo makakontrol. Di ba? Tapos, it's never too late. So, si Mutya, pwede pa rin siyang maging kontrabida. Practicing ko na. Agree. IT auditor na kontrabida. Parang ayoko yun. Parang ayokong mag-audit sa akin yun. Kontrabida tapos IT auditor. Yeah, diba? Habang nag-audit ako, tititigan ko lang sila. Dapat magawa na agad nila yung sinasabi ko. Or else. Demanding. Ganun. Okay, guys. So, see you on next episode. Please like and subscribe Long Table Diaries at YouTube. Okay, see you guys sa next episode. Like and subscribe sa Facebook ng The Long Table Diaries.
See you next time. Follow us at TikTok, Long Table Diaries. See you next time, guys. Don't forget to follow us on Spotify, Long Table Diaries. So, don't forget. So, ang tunay na kaibigan, sa save ng upuan.